CR lang kayo. Kung sino si CR, tag 10 piso na ang bayad. Nag-uminto na eh. Sa mga restaurant, tag 5 piso lang. Sa mga bus terminal. Dito sa church, 10 na. Maawa na kayo, magbayad kayo. Kailangan ko lang. Sabi ng special number na pastor doon, si Pastor Bawasin, yung mga birthday doon, 3 nag-birthday. Mayroon kami tag 200 na ibinibigay po dito po sa Naik ng mga pastor para po kung sino nagbe-birthday o kaya mga occasion, mayroon kaming pang birthday. So, wala ako na ibigay. Tag 200 kada buwan. Sabi ko kay Pastor Sarion, ibigay mo lang Gcash. Okay, sige po. Dako tayo sa ating pamagatan po natin, Our Labor of Love. Amen. Our Labor of Love. Alam niyo po, maganda po nagtatrabaho pag naandon yung puso mo. Amen. Lahat po yun ay pakinabang po yun. At maganda po gumagawa sa trabaho na talagang gustong-gusto mo. Amen. Dahil naandun po yung kasiyahan, dahil gusto mo. Mahirap po gumawa, kumilos na napipilitan ka lang. Amen. Ayun po ay sisimangot ang mga mukha natin at magsasalubong yung ating mga kilay. Dahil napipilitan lang tayo. Maganda po, nagsisimba tayo, sumasamba, pumupunta ka sa church na may kagalakan, kasiyahan. Dahil naandun yung aura ng buhay at ang presensya ng Panginoon naandun sa iyo, natatamasa natin. Yun po ang kagandahan na ninanais ng Panginoon, mga minamahal. Nawa, magkaroon pa tayo ng masigla na tayo habang nandito tayo sa lupa, naglilingkod pa tayo sa Panginoon. Ipag namatay na tayo, kinuha na, doon na tayo sa langit maglilingkod. Habang tayo buhay pa, habang tayo malakas pa, samantalahin natin ang pagkakataon. Habang wala pa tayong sakit, na minsan hindi na tayo makagalaw, mahirap po. Amen. Alam niyo po, ang kagandahan dito, bawat isa sa atin ay may unique na role na atin pong ginagampanan na tungkulin. Bawat isa sa atin, dito sa church, as a body of Christ, as a church, ito po ay meron tayong unique role na ginagampanan natin bawat isa dito sa church, within the body of Christ. Na katulad ng mga katawan natin, merong mga kamay, merong feet, merong eyes, merong talagang tainga. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo na yung nagpapasikatan yung katawan? Sabi ng nagpapasikatan, tawa si Junjun, ako ang in charge dito dahil ang baga. Sabi niya, baga. Ako ang in charge dito dahil ako ang nagbibigay sa inyo ng buhay. Ako ang naghihinga sa inyo. Pag hindi kayo humihinga, wala na, mamamatay kayo. Sabi naman ng tiyan, ako ang in charge sa atin dito sa katawan dahil ako ang nagigiling ng ating mga kinakain. Tingnan nyo, malusog kayo. Idinidistribute ko yung mga gulay na ginigiling, karne, ano pa mang tuyo dyan. Pero, sabi ng ng puwit, hindi, ako, ikaw ha, sabi ng baga at saka tiyan, ikaw ha, puwit, mabaho ka ha, wala kang kinalaman dito. Mapagkumbaba naman si puwit, sige na nga, kayo nang in charge. Hindi na siya gumagalaw, hindi na pinapupupo. Nagreklamo na yung baga, pati yung tiyan. Sinarado na hindi na makagalaw-galaw. Sabi ng baga at saka tiyan, ikaw na nga in charge. Kasi namamahala, nangihina na eh. So tayo po dito lahat servants sa gawain po ng Panginoon. Alam niyo po, anumang klase ng Panginoon o uri ng gawain na inilagay ka sa gawain ng Panginoon, na itinilaga ka dyan upang gawin mo yan sa kanyang gawain, dapat tayo gumawa po ng pinaka-the best na effort upang malugod po ang Panginoon. Mahirap po pag gumagawa ka, di ba, na napipilitan ka lang eh, at hindi mo ginagawa talaga na talagang matutuwa yung nag-utos sa'yo. Kaya minsan, pag ang mga anak natin, pag inuutosan, nagiging paniki, sabi ko eh. Ba't ako? Ba't ako palagi? Di ba yung paniki? Ba't?
Ba't ako? Nagiging palaging paniki eh. So, anumang mga pwede nating, anumang itinalaga tayo sa Panginoon na uri ng gawain, na para sa iyo po ang gawain sa ministry, we should do our very best ng effort na yan. Gawin natin ang pinakalahat na dapat ito'y para sa Panginoon ito. Naalala ko tuloy sa Old Testament, pag sila naghahandog ng mga paghahandog sa Panginoon, yun po ay pinaka-the best na paghahandog, yung mga hayop na yun, panghandog doon sa Panginoon sa templo, na walang sakit, na talagang malusog yung hayop na yun, at saka wala talagang pilay. The best talaga naghahandog sila. Now, ano bang ibig kong tukuyin? Kung ikaw ay pinili sa gawain na yan sa ministry, gawin natin ang pinaka-the best na pagtsatsaga at pagpapagal. Amen. Makinig po kayo. Kung ikaw itinalaga magturo bilang isang teacher sa mga kabataan, gawin mo ang pinaka-the best. Teach well. Mag-aral ka. Gamitin mo ang pagtuturo sa mga kabataan natin. Amen. Na minsan, pagdating ng araw, silang papalit. Asahan natin yun. Ang tawag niyang discipleship. Pag tinuruan natin yan, pag lumaki yan, lumago yan sa Panginoon dito sa church, sila ang papalit sa atin. Ayaw man natin ng hindi. Kaya nga ang mga magulang, makinig po kayo mga magulang, wag po natin ang ating mga anak, itulak natin sa church. Sige na, muna na kayo. Sige na, doon na kayo. Hindi, dito lang kami sa bahay. Minsan nalilit tayo mga magulang. Wag mo, ganito bang style para malaman ninyo. Hindi po itulak natin ang ating mga anak sa simbahan, kundi hilain natin ang ating mga anak. Yun talaga ang pinaka-the best. Amen. Bakit natin hilain? Dahil nauuna ka eh. Amen. See, dapat ikaw ang naandun. Hinihila mo ang mga anak natin. Dahil ikaw ang mismong makikita ng isang halimbawa. Hindi yung, sige na, doon na kayo doon. Sige na, doon na kayo. Dapat tayo ang naghihila para sila din makita ka na ikaw nga gumagawa ka. Amen. Dahil pinagkatiwalaan tayo bilang mga magulang maging isang exemplo. Kung ikaw teacher, magturo ka ng mabuti. If God has called you to give, kung ikaw ay giver, kung ikaw ay pinili ng Panginoon, tinawag na magbigay, give generously. Gawin mo pinaka-the best. Alam niyo po, sa church, meron talagang mga giver. Amen. Na ang mga pastor ayaw kang pakawalan. Totoo lang, hindi naman ganoon. Amen? Amen. Magbigay po tayo, yung pinaka-the best. Minsan, pagdating sa tayo sa offering, nagbibigay nga tayo, pero ang tanong, tama ba ang pagbibigay natin? Amen. Marami pong ginagampanan natin sa simbahan. Kung ang Panginoon binigyan ka ng leadership na abilidad, kunin mo ang responsibilidad na yon ng serious kung nasa leadership ka. Ang mga anak natin, i-develop natin in leadership. Sa school, yun lang ay gagamitin ng Panginoon. Sa church, leader, mayroon silang authority. Pero sa church natin, i-develop natin ang ating mga anak na minsan, matuto silang sa mag-lead, matuto silang mag-soul-winning. Leadership yan eh. Amen. Tayong mga magulang, leadership tayo sa bahay. Makakitaan tayo na meron tayong authority na minsan hindi naman na meron talaga tayong galit na ako, masunod ha. Yung bang gawin natin na abilidad na meron kang responsibility na maging aware na tama yung leadership mo. And if you have a gift na meron kang pinagkaloob ka ng Panginoon, yung ipinagkaloob ng Panginoon, nagpapakita ka ng kabutihan, nagiging mabait ka sa ibang mga kapatiran. Gawin mo yan ng may kagalakan. Amen. Maganda po, magkaroon po ng mapagbigay kay. Yung bang mabait kay. Gawin mo yan ng may kagalakan. Alam niyo po, yung mga bagay na yan, na sinasabi ko sa inyo, na maging leader, binigyan ka ng pinagkaloob, na mapagbigay ka, yung maging isang leader ka, tagapagturo ka, na andun yun lahat kung paano maging strong ang ating church. Amen. Sa Ephesians chapter 4 verse 16, sabi ng Bible, from whom the whole body fitly joined together. Alam mo yung fitly joined, nagkakaakma, nagsasama-sama, and compacted by that which every joint supply it,
Tingnan nyo, no? Yung church natin, wala pang mga poste. Ang poste kasi sa bahay, yan talaga ang nagiging isang tibay po na maging strong, matibay. Kung tayo man talaga gumaganap kung anong mga klase na papel na ginagampanan natin, ang church natin maging strong. Na talaga nagsasama-sama. We all have a role to play that is vitally important to our overall well-being. Kung lahat tayo dito nagkakaisa sa mga gawain, madali po natin natatapos. Nagiginig ako ng preaching sa YouTube. Yung isang nakasama ko na pastor sa Samar, sabi niya, mayroon isang pamilya po na bumili po ng kotse. Tinanong niyo yung isang tatay, paano po niyang binabayaran? Pastor, binabayaran po namin, nag-aambag-ambag namin. Ambag-ambag, yung aking mga anak, pinag-aambag ko. Maganda, nagkikaisa sila eh. At madali po nilang mababayaran. Sabi, madali namin nababayaran. At pag nabili na po yung kotse na yan, ito'y para sa akin man, yung aking anak, magkakaroon kami ulit ng pagbili. Mag-aambag-ambag kami. Di ba ang ganda nun? Amen. Kung tayo dito ay nag-aambag-ambag para sa mga project natin, ano bang mga pwedeng gasto sa natin, di ba madali nating matatapos? Amen. Amen. Pagdating sa tithes and offering, minsan ang iba ay lalabas, napapainom, napapaihi, iba. Huwag naman ganun dapat. Amen po ba? Amen. So dapat tayo magkaroon po ng rule na dapat nating papel na ginagampanan upang magkaroon po ng kahalagahan sa pangkalahatan, magiging mabuti po ang ating gawain po dito. Alam niyo po, ang ginagawa ng Diablo, division. Maganda naman yung division nagka-multiplication. Mahirap yung division na wala, nagka-wala-wala. Yung division, dumami, maganda. Sa Hebrews chapter 6, verse 10 ng ating text, God takes note of everything we do for Him. Napapansin yan. Alam ng Panginoon. Lahat po ng ginagawa mo, lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. At ano ang mangyayari? At siya po ay magbibigay ng reward alinsunod sa gusto ng ipagkatiw ay pagkaloob. Napakalaga po. Dahil ang sabi ng verse 10 sa 6, Hebrews chapter 6, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, and that ye have ministered to the saints and do minister. Now, tatlong bagay gusto kong ibahagi sa inyo dito. Chap-chapin natin ang verse na yan. Amen? Number one po, God will never forget or overlook your love, our love for Him. God will never forget our love for Him. Ganito po yun. Pag mayroon pong naliligaw o may nakagustuhan, sabi nga naalala ko tuloy yung preaching ng pastor na yun. Sabi na, ang asawa ko, noong kami mga young people pa sa church, minsan ang motibo ng aking asawa, punta lang sa simbahan para sa akin daw. Sabi niya, para sa akin, naiintindihan ko yun. Para sa akin. Pupunta para sa akin. Now dito po, pag-usapan natin yung pag-ibig natin para sa Kanya. God will never forget your love for Him. Diba sabi doon, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Tayo po ay pamilyar, kung hindi ka pamilyar, kung gaano po ang Bible sobrang nagsasabi o nagpapahayag patungkol po sa love ng Diyos para sa atin. Amen. Ang Bible po ay sobra pong ipinapahayag, sinasabi niya yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ilang mga verses? John chapter 3 verse 16. Sige nga, memorize natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not but have everlasting life. Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yan po ang pag-ibig na sinasabi po ng Bible. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoong Hesukristo. Wala mang nagla-like sa iyo sa FB na yan.
Wala man lang pumipindot ng like. Wala man nagsasubscribe doon sa reels mo, sa ipinupost mo. Ang Panginoon, like ka. Mahal ka ng Panginoon. Nasa Bible po yan. Na hindi ka man pinapansin ng crush mo. Mahal ka ng Panginoon, sobra-sobra. God loves us very deeply, and that love has been proven by Christ's death in the cross. Amen. Tingnan nyo, gugunitain uli ang Holy Week. Minsan hindi naiintindihan ng sana. Ipag-pray natin ng mga bagay na paggunita, yung mga unbelievers na maintindihin nila. Ngayon, wala ng pandemic, iaano naman nila, sasabuhay na naman yung papako sa sa Pampanga. Doon yung talagang matindi doon. Yung pako na yun, ilalagay muna yan sa alcohol. Tapos ipapako para hindi matitano. Yung panahon ni Kristo, wala namang alcohol yun eh. Amen. Tingnan nyo, isa sa gunita nila, yung pagbibigkas, naghanap na. Diba? Magsasalita, ang tawag yan sa amin, 7 palabras. Diba? Yung 7 salita. Tunay nga po na mahal tayo ng Panginoon. Papaano siya naghirap sa cross? Papaano nagpasa ng cross papunta ng Calvary para sa kaluluwa mo na hindi kayang bayaran yung kasalanan natin sa Diyos na binayaran ng Panginoong Kristo. Ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos para sa atin habang tayo'y makasalanan, minahal tayo ng Diyos. Ang tanong ganito, is it important that we love God? Absolutely, sasabihin talaga niyo, opo. Kaya kung tatanungin kayo, mahal niyo ba ang Panginoon? Amen. Lahat kayo hindi tatanggi, kahit ang mga unbeliever. Pero papaano ka magmahal sa Diyos? Papaano mo siya mamahalin? Minsan tayo nga, kasama ng mga unbeliever, pag nag-witness ako, Pastor, hindi ko naman nakakalimutan ang Panginoon eh. Totoo. Ang mga unbeliever hindi nakakalimutan. Pero pagdating ng Sunday, utos niya yan eh. Amen. Nakakalimutan natin ang Panginoon pag Sunday. Amen. Hindi, alam niyo kung pinapahalagahan ninyo ang salitang pag-ibig na mahal niyo ang Panginoon, sabi ng Diyos, doon kayo sa church Sunday. Amen. Hindi ko naman nakakalimutan mo ang Diyos sa Sunday. Amen. Amen po ba? Kaya is it important that we love God? Yes! Anong sabi sa John chapter 4, verse 19? We love God because He first loved us. Mahal ko ang Panginoon dahil una sa lahat, minahal niya ako. Kaya napakahalaga ang pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Ito yung dahilan kung bakit naandito ka. Ito yung dahilan kung bakit anumang sitwasyon sa buhay natin, pumupunta ka pa rin. Nakikibaka tayo sa sanlibutan, pumupunta ka pa rin sa church, nagpe-pray ka pa rin, nagbabahagi pa tayo ng mga salita ng Panginoon, nagbabasa ka pa rin ng Bible, ninilay-nilay ka sa salita ng Panginoon, dahil mahal mo siya eh. Diba? Minsan nga, pag nag-witness ako, intindihin natin yung binabasa natin sa Bible. Minsan nagbabasa lang tayo, hindi natin inintindi. Pero pag may nag-text ng Palawan sa cellphone mo, kahit hindi ka mabasahin, punta ka. Intindido na yan, di ba? By the way, bukas ng aking GCash. Nagmamakawa na ako sa wala pang sabi, open na, uncle, yung ano mo eh. Subukan mo nga kung ma-active na. Amen? Amen. Di ba? Alam niyo po, iniisip ko sa pag-uusap ni na Peter at ng ating Panginoong Kristo pagkatapos ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Kristo. Alam niyo si Peter, ma-emotional, high blood yan eh. Di ba? Yung kanyang karakter, talagang high blood. Hindi! Dadaan muna sa aking itak! Papiling humuli sa iyo, Panginoon. Yan yung dumating na ng kaso ng Panginoong Kristo. Nagtakbuhan. Tapos sabi ng manok, sabi tatlong bagay ba? Di ako kasama noon. Di. Diba? Tingnan, katapos po ng pagkabuhay na muli, sa John 21, verse 15, 17, summary, kung gusto nyo buklatin.
Tatlong beses po din, tinanong si Pedro ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba, ang tanong niya, do you love me more than this? Pag tinanong ka, mahal mo ba ako talaga? Yes, I love you, Lord. Di ba? Pag tanong ka ng, mahal mo talaga ako? Yes na eh. Itong bira eh. Tatlong beses mo si Pedro, mahal mo talaga ako, sabi ng Panginoon. 3 times din sinagot ni Pedro. Yes, Lord, you know that I love thee. Pero alam niyo po, ang sagot doon, hindi po nag-rebuke si Pedro na i-rebuke siya. Bakit mo ko deny noon? Yung sagot niya doon, sa pamamagitan po ng trabaho. Anong sagot ng ating Panginoon? Feed my sheep. Feed my lambs. He is speaking about work. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. That is ministry. Amen. Alam niyo po, ang sinasabi ng Panginoon, ang mahalagang sagot ng ating Panginoon dito kay Pedro ay, pakainin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. Inutusan ni Jesucristo si Pedro na alagaan, pakainin niya ang kanyang mga tupa. Ito po ay patungkol po sa trabaho. Ang tawag dito na ninanais sabihin ng Panginoong Jesucristo, the Bible teaches us that if we love God, we will serve Him. Ang sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ito po ang pagsasakatuparan ng pagsunod o paggawa, pagsakatuparan ng salita ng Panginoon. Pagmahal mo ang Panginoon, gumawa ka. Amen. He has also commanded us to care for His people. Ang sabi nun sa John 13 verse 34. Kadalian, hindi ko memoryado. John chapter 13, diyan ba kayo? John 13 verse 34. The Bible says, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. Alam niyo po, pagmahal mo pala ang Panginoon, dapat meron kang pagmamahal sa mga kapatiran din. Amen. Hindi natin pwedeng sasabihin na mahal mo ang Panginoon kung hindi mo sinusunod ang salita niya. Hindi pwede natin sabihin na mahal natin ang Panginoon pag wala kang pag-ibig sa Kanya mga tao. Hindi tayo pwede magsabi ng mahal natin ang Panginoon pag hindi ka rin naglilingkod sa Kanya. Napakahalaga po ang pag-ibig, pero dapat natin maintindihan ng malalim. Hindi lang yan feelings. Nothing more than feelings. Feelings of love. Continue. Feel you. Alam niyo yung feelings, pabago-bago. Hindi po yan nag-i-stay. Mamaya mag-aaway kayo. Pag sinabi mo ngayon, I love you. Bukas, pag wala akong nai-remit, I hate you. Umangka. Alam niyo, ito lang naman ang nalalaman ko para sa mga people. Pag hindi pa kayo kasal, wag muna kayong masyadong stricto. Amen. Saan ka ba nang galing? Ba't hindi ka napakita? Alam niyo, may laya pa yan, tao na yan, nakasama mo. Mas mahalaga ang single pa. Nag-church ka nung single, ikaw nakakapunta sa church, di ba? Nung may naligawan ka, sinusundo mo pa. Noon, hindi ka nalilit. Ngayon, susunduin mo pa. Siya. Para lang makapunta sa church. Mas iba pa nga ang single eh. Diba? Nag-aaway kayo. Alam niyo, hindi pa kayo. As in. Amen. Huwag kayong umasta na kayong mag-asawa na. Hindi pa kayo sinabi ng pastor, I pronounce your husband. Itali ka na eh. May authority ka na doon. Pero kung wala pa, huwag na masyadong nagkakaaway na isasama pa ang Panginoon sa away. Anong isasama ang Panginoon sa away ninyo? Hindi ka na nagsisimba. Bakit? Hindi lang ako pinansin ng aking Hindi na nagsimba, nagtampo. Nagtampo sa kanyang niligaw. Nagtampo din sa Diyos. Wala na, hindi nagpapakita na sa church. Hindi po yun maganda ang attitude.
Mga minamahal. Bagman naiintindihan ko, nung ako'y nanligaw din, hindi si Luz, nung wala pa si Luz, nasamar ako, talagang inis na inis ako. Sir! Galit na galit ako sa pagsusunglid. Inis na inis ako eh. Hindi kami, pero at least natapos ko yung isang leader na pinaano ko ng pastor. Pag nag-special number ako, hinga, hinga, kanta. Hindi ko sinasama ang tampuhan namin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, God desires for your heart to be captivated by His glory. Tingnan niyo, sino bang nakakabihag sa mga puso natin? Kasi ang pag-ibig, love yan, puso yan eh. Sino bang nakakabihag o nakabihag sa puso natin? Saan ka ba naakit na mabihag ka ng pag-ibig ng para naman para sa Panginoon? Ninanais ng Panginoon para sa mga puso natin na mabihag po ang ating mga puso para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lang para mahalin natin siya with our hearts and minds and soul. Di ba utos siya? Love the Lord with all your minds, with all your soul, with all your hearts, with all your soul. Amen. Sabi ng Bible sa Old Testament, hindi ko makuha ang verse. Ano sabi nung? Give me thine heart. Sino ba nakakaakit sa atin? Dito sa Sanlibutan, marami. Talagang marami. Amen. Hindi niyo ba alam? Nais ng Panginoon na sa Kanya ka lang makatuon yung pag-ibig mo. Pag nabihag na sa panlabas sa ibang mga pag-ibig natin, hindi niyo ba alam, mas matindi pa ang paninibugo ng ating Panginoon. Amen. Nagsisilos din siya eh. Amen po ba? Amen. Sobra nagsisilos ang ating Panginoon. Dapat mabihag po tayo. At He also forbids us to love anything else above Him. Huwag nating pakamahalin ng sobra anumang meron tayo ngayon dito sa lupa na higit pa sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Yung ating pamilya, yung ating trabaho, yung ating mga anak, yung anumang meron tayong business o trabaho man, lahat po yun, dapat nasa baba lang siya yung pag-ibig natin kaysa sa Panginoon. Amen. It means He desires your heart, your inner nature for Himself. Nilikha yan para sa Kanya lamang. At mayroon siyang pagsisilos patungkol sa pag-ibig, kung anong pag-ibig mayroon ka ngayon. Amen. Di ba? Nakakalungkot. Kung saan na lamang yung ating pag-ibig at kung kani-kanino lang napupunta at nabibihag ang puso natin. Tingnan nyo? Minsan na bibihig tayo sa pananalapi. Parehas tayo. Amen. Nahiya nga ako sa mga pastor, wala akong may bigay. Sabi ko, Lord, naiintindihan mo ang aking bulsa. Minsan, naalala yung kwento, ibabautismo na yung Christian na born again, babautismo. Sabi ng babautismohan, inakapan niya yung pitaka. Pakihawak, sabi ng pastor, isama mo na yan. Ibautismo. Na born again na rin kayo yan eh. Amen? Amen. Alam niyo po, the salvation work of God is to heal and to restore that inner nature so that it will do finally what it was meant to do, and that is to love God. Alam niyo po, na-restore po tayo at nagamot na, nahilom na ba yung ating mga sakit dito sa ating pang-inner na nature na yan ng Panginoon. Upang ito'y gumawa ng mayroong pagtatapos. Kung ano bang ibig sabihin na gumawa tayo, na ang pag-ibig na yan na para lang sa Panginoon. Na born again na yung puso natin dapat. Amen. Pangalawa, amen? God will never forget your love for Him. Pangatlawa po, God will never forget the service we have given. Alam niyo po sa Hebrews chapter 6 verse 10 ang ating text. Sabi doon, for God is not unrighteous to forget your work. That is service. That is service.
Sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus. Ano ba sunod doon? Kalimutan na niya. For we are His workmanship. Basahin na lang natin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Alam niyo po, maganda po ang works na salita. Nilikha po tayo ng Panginoon upang magtrabaho. Wala nag-iimin, ayaw magtrabaho. Amen. Pag ang isang tao po na born again by the Holy Spirit, ang Panginoon po nirecreate siya muli. Ibig sabihin, for the purpose of serving the Lord. Tingnan niyo ang Panginoong Kristo, nilikha sina Adan at Eva para po pangalagaan ng garden. Nung magkasala, nawala na po yun. Kaya ngayon, sa pilitan tayong ibinabalik. Buti lang iba, sumusang hindi, mapilitan eh. Sabi ng isang pastor, alam niyo po, ang gawain po ay doon sa gawain ko namin ng Panginoon ay 150 po ang mga member. Kalahati po yun ay nasa sanlibutan, kalahati nasa Diyos. Hati talaga. Mga joker nga mga pastor eh. Kalahati po yun ay gumagawa sa sanlibutan at kalahati po yun nasa Panginoon. When a person is born again, the Lord recreates them for the purpose of serving Him. Ito ka na eh, na-born again ka na eh. Ang purpose po kung bakit ka na-save upang mag-serve. Yan pong layunin. Nandun po na yun eh. Alam niyo po yung salitang, we are new creature. We are new creations in Christ Jesus. We are His workmanship. Yung workmanship, ito po yung obra maestra tayo ng Panginoon. Kung anong nais ng Panginoon, gagamitin kayo. Workmanship, created unto God, unto good works that God has already prepared for you to do it. Nailatag na yun, gagamitin ka na lang ngayon. Kaya nga, ang ating laman, ang ating sarili, ang ating puso, lahat-lahat po yun, kasama na po, ipinako ng Panginoon doon. We are crucified in Christ Jesus. Kasama tayo na ipako doon sa cross. At pag naipako na tayo doon, kasama ng Panginoong Kristo, hindi na tayo makagalaw, nasa Kanya ka na eh. Huwag natin gamitin ang ating laman, ang ating sarili, na magkasala pa ng dati nating ginagawa. Hindi ba kayo nagsasawa? Alam niyo po, ang payo ng mga magulang, pag may bisyo, karagdagang gastos. Totoo nga naman. Imbis na magkakape ka, sigarilyo, bisyo, alak, ang tatay ko, kape niya. Beer. Sabi ko, ang linaw-linaw ng beer. Naamoy ko. Nung lumaki-laki ako, sinubukan ko sa mga kabarkada ko eh. Oh, lalo pa yung talaga yung lungnik. Aban, umiinit sobra dito. Hindi ayaw. Nag-umpisa na, nasanayan na. Ba't hindi pala yun? Dito tayo. Amen? The word works, mga minamahal, dito po sa ating nabasa, Hebrews chapter 6, verse 10. Alam niyo po, ito po'y kaparti po ng pundasyon na makukuha natin sa salitang energy. Meron mga bata ang sobrang lilikot. Yung pamangkin nilo sa Bacolod, sabi ko, anak mo, siguro sa eskwelahan, the most behaved. Binalitan niya. Ang award niyan ay the most energetic. Hindi talaga, uupo lang. Kahit na nasa kama, ikot ng ikot, dadalhin ako kung saan-saan. Wala sang tigil sa... minsan, hinahawakan niya yung bakal, bag! Ang kulit, ang lilikot eh. Yan ang energetic eh. Alam niyo sa kaligtasan natin, inilagay tayo ng Diyos. Inilagay ng Diyos yung energy niya para sa atin. Ang layunin po upang gumawa sa kanyang kalooban sa ministry. Dapat masigasig tayo, enthusiasm, na naglilingkod, sold out sa gawain. Ang purpose po talaga kung bakit tayo naligtas ay maglingkod para sa Kanya.
Ang salita ding itong works, it speaks of our business and employment as a part of the body of Christ. Sa trabaho, kung meron kang trabaho doon, isama mo ang Panginoon doon. Hindi ka lang normal nagtatrabaho. Hindi ka lang normal na naglalako ng mga businesses. Kasama mo maging parte ng Panginoon doon. The word we would use is ministry. God places His energy within us for the purpose of the ministry. Nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanyang gawain. Niligtas ka ng Panginoon para sa Kanyang gawain. Every Christian should have a ministry within the church. Kaya nga, every one of us has a unique role to play in the body of the church. May papel kang ginagampanan. And please, kumuha ka na doon pastor, ng papel mo. Huwag kang maging papel na mayroong pumapapil ka na naman. Kaya nga, malaya po tayong gumawa din sa church. Kuha ka. See, maganda po naglilingkod sa Panginoon na kahit man lang yan, taga-ayos ng upuan, hindi taga-sira ng upuan. Amen. Every Christian should have a ministry within the body of Christ. Alam niyo po, pag wala ka pang relasyon sa Panginoong Jesucristo, what I mean, kung hindi ka paligtas, hindi ka makakagawa sa ministry. Every Christian, inuulit ko, should also search for ways that they can glorify God. Mga minamahal, humanap kayo ng gawain na malulugod mo ang Diyos. Amen. Ang Panginoon po, sa pamamagitan niyan, maging matapat tayo sa paglilingkod sa Kanya. Tingnan yung word, for God is not unrighteousness to forget your work. Tingnan, hindi ko pa isasama yung labor of love, which He have showed toward His name. Para sa Kanyang kaluwalhatian na pangalan, hindi for somebody else. Hindi, ginagawa ko to para kay pastor, ginagawa ko ito para sa aking nililigawan. Mga minam, huwag pong ganon ang motibo. Iyan ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Sa Colossians chapter 3, verse 17, ang sabi doon, magandang verse to eh. Dapat inuukita ninyo eh. Colossians chapter 3, sa verse 17, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Alam niyo po, kahit anong gawin natin, whatever we do in word or deed, alam niyo, pag kumakain kayo, hindi ka lang normal na kumakain sa Jollibee. Hindi ka lang normal na mabubusog ang motibo mo, mabusog ka at saka lumusog. Kumain ka, minsan, maganda po. But then, lakad-lakad ka pagkatapos kumain. Anong purpose? Para ma-burn yung calories. Sasama ka pa sa soul winning, lalakad-lakad ka, di ba? Nabu-burn yung calories mo at saka nakakapag-share ka ng gospel. Hindi ka lang kakain ang dinhiga, tulog. No, i-burn mo yan. Pag pinapapawis, nabu-burn yung mga calories natin eh. Amen po ba? Di ba? Pag, sabi ko, kay Orly kahapon, saka punta ako sa tindahan. Gusto naman merenda? Ayaw. Sige, ako yan maganda. Pagpunta namin sa quick at saka mga kikyaw, ay, mabihira na ando na. Sabi ko, akala ko, ayaw eh. Diba? At least, nabuburn nila, nagsusulwining kami. Ginagawa mo yung para sa Panginoon. Ano mang mga ginagawa natin, it will something do about the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Serve in the name of Jesus Christ, mga minamahal. Sa 1 Corinthians chapter 16, verse 15, I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas. Si Stephanas po, sabi ni Pablo sa mga Corinthians, I beseech you, mga kapatid, kilala ninyo ang bahay ni Stephanas. Pag sinabi sa Bible yung house, buong pamilya. That it is the first fruits of Achaia, ay nagumbungan nila sa gawain sa Achaia, and that they have addicted themselves to what? To the ministry of the saints. Alam niyo po, ang pamilya, the entire family of Stephanas, sila'y
gumagawa ng ministry sa mga kapatiran sa church. Hindi lang yung magulang, hindi lang yung anak, buong pamilya ni Stephanas. Tingnan niyo. Ang magandang salita dito sa King James, sila'y addicted. Saan tayo na-addict? Sila'y addicted themselves to the ministry of the saints. Saan ka ba addict? Sa cellphone? Sa mga laro? Sa FB? Nakakalungkot. Post ng post. Wala namang mga spiritual na mensahe doon. Ako wala akong hilig. Di nga ako. Pag gusto ko mag-inig, papaturo pa nga ako. Paano ba? Minsan, nagtitext kami sa group chats ng mga pastor. Ito naman si Ban. Di ba, inapindot ko yung voice. Nag-uusap na. I-delete mo! Ang bira, baka marinig. May nagtingin. Buti wala nag-react. Post ng post. Wala. Di ba, nang preaching ako sa Kainta, yung continue thou in the things which thou hast learned. Yun ang aking text, ang aking mga outline. Keep serving. Keep serving the Lord. Yung keep. Minsan ng pastor, wala na bang dyan, keep posting. Alam niyo mga minamahal, lahat ng ating ginagawa, oras-oras, araw-araw, dapat may kinalaman doon sa paggawa sa Panginoon. Literally, ang passage po na nabasa natin sa 1 Corinthians 16:15, that they have assigned to themselves this special task of caring for God's people. Na-assign po ang pamilya po ni Stephanas para po mag-alaga sa mga kapatiran sa panahon nandoon. Dahil ang mga panahon na yun, persecution ang kadalasan doon. Mahirap maglingkod noon. Mahirap mag-church noon. Di ba? Minsan tayo, pag nag-church, dami natin mga alibay, excuses. Wala akong damit, wala akong sapatos. Alam nyo, minsan, di ako nakapagdala ng ano tawag doon? Yung naligo si, ang tawag doon? Sunblock. Akala ko si Cindy, saan si Cindy? Nung linggo, akala ko nag-make up. Ang laki dito eh. Yung pala, walang sunblock. See? Alam niyo po, makinig po kayo, napakaganda ngayon na panahon maglingkod sa Panginoon. Ang mga Kristiyano in the first century, wala naman silang sunblock eh. Wala naman silang magandang Bible noon eh. Wala silang toothbrush noon eh. Wala silang pabango pa noon eh. Tingnan nyo ngayon, ang ganda ng mga suot natin. Ang dami pa natin mga alibay. Wala nga sila doon, pastor, minsan eh. Yun po, dapat, ngayon nag-aalibay. Ang dami natin mga alibay. Sila naghahanap ng fellowship. Wala man silang sapatos, wala man silang pabango, wala man silang pulbos, ano man, mga pangkat. Ito, hindi ko nang pinagbabawal yun. Maganda naman yun. Pero hindi naman yung kalagahan doon sa spiritual na bagay. Amen. Mapansin natin na di lang si Stephanas na involved, kundi ang buo niyang pamilya. Amen po ba? It is very important that we learn how to develop a ministry within the body of the church and to pass this knowledge down to our children. Mga magulang uli, kayo po ang mapapagsimulan kung paano ang mga anak natin makakaroon ng paglilingkod din sa Panginoon. Kasi napakabiyaya ninyo, napaka-privileged na mga anak ng kanilang mga magulang ay Kristiyano. Pero nakakalungkot, ang mga magulang ay walang desire seriously to serve the Lord. Amen. Kinikwento ko na naman, nung bago ako maligtas ang tatay ko, talaga, ansib ako, namatay siya. Ang nanay ko talagang sobra rin ang pag-uusig sa akin. Pinapahiya ako ng mga nagbibisita sa akin. Kayo! Tinan niyo ang gandahan. Yung pinsan ko nga, sabi ko, kinukurt yan sa simbahan doon. Saan kinukurt? Sa singit pa eh. Wait! Sabi ko, hindi ako makapagpigil. Tita. Natatago na rin. Bago ako mapagbuntong-hingahan din eh. Tinayo tayo ngayon. Kaya nga yung laya natin, nagiging layaw. Inaabuso natin. Now, ang tanong dito, how do we develop a ministry
Number 1, diligent servants. Alam niyo, they find somewhere to serve in almost everything we do. Alam niyo, dapat masipag tayo na lingkod ng Panginoon Kung anong pwedeng gawin doon, hanapin mo, may hawakan ka, makapagbisita, makapag-fellowship, lahat. Ito yung sold out, diligent servants. We who always looking for what needs to be done and then do it. Alam mo yung Kristiyano ng sold out, ito yung may initiative na hindi sinasabihan, maglilinis ka, nag-i-initiative siya kusa siya Ito yung sold out, hindi nalilate. Kung anong gawin sa church, nakapunta doon. Ito yung may pagsisikap, praise God sa mga Kristiyanong diligent servants. I-develop natin yun. Pangalawa, how do we develop a ministry? Developing servants. Alam niyo po, a servant is someone who begins somewhere in the ministry over the years. They develop their abilities and their responsibilities. Totoo lang sa umpisa, hindi mo na maintindihan Nadidevelop yan Natututunan yan. Ibig sabihin, natututunan naman yan Kung hindi ka sanay, natututunan yan po ba? Ito yung, wala dyan. Ito yung diligent developing servants. Pag nadidevelop ka sa gawain ng Panginoon, doon po nag-uumpisa yung gift mo doon Yung pangatlo, pag na-develop natin yung diligent servants at developing servants, anong pangatlo? Dedicated ka na servants. Alam nyo, ang dedicated na church ay sobra pong napaka-essential na dapat natin itong ma-develop. Bakit? Kasi pag mayroong church na diligent servants at developing servants, nagkakaroon ng dedicated. At anong naging result sa church? Sila po yung nagiging strong. Matatawag natin itong buhay na buhay ang church na yan. Amen. Buhay na buhay ang church. Kung mayroong diligent servant, developing Christian, dedicated na servants, ang church na yan, masasabi, look at that church sa Ciudad Nuevo. Kung paano sila magmahalan, paano sila maglingkod sa Panginoon. Ang mahirap. Tingnan mo ang nasa syudad. Ako, ewan ko. Amen? God loves servants and He has promised to reward that servants. Ang sabi dun sa Matthew 23, verse 11. Sa Matthew 23. Diyan ba kayo? Sa Matthew 23. Kadalian na lang. Matthew 23, sa verse 11. But he that is greatest among you shall be your servants. Alam niyo, sino bang pinakamataas pala? Pinakadakila sa lahat? Yung servants, yung lingkod. Hindi yung nakagraduate ng degree. Yung servant, sabi ng Panginoon, ang pinaka-the greatest among you shall be your servants. Di nyo napapansin ng Panginoon. Yun yung nagagamit sa Diyos. Yung lingkod na yan, yan ang pinaka-the greatest among you, will be your servants. Amen po ba? Amen. Kaya nga mga minamahal, God will never forget your service. Your work. Panguli. Amen? Panguli. Amen naman kayo dyan. God will never forget the sacrifices we have made. Alam mo sa ating text, sabi doon, for God is not unrighteousness to forget your work, dugtungan na natin, and labor of love. Alam niyo po yung labor, kanina pinag-usapan natin yung work. The word work refers to our ministry in general. Yung work, sa kabuuan po, ito yung ating ministry. Now, the word labor, it refers to the effort na we put into it. Magkaiba pa yung work at saka labor. Yung labor dito, ito yung pagpapagal natin. Yung effort na inilagay mo doon. Amen po ba? Actually, itong salita speaks about the intense effort. Tingnan nyo yung pagpupunta mo sa church, that is effort. Amen? Na madalas,
may kasamang mga pagsubok pa dyan, yung labor na yan na pagpapagal. Amen. Ibig sabihin, ministry is not always easy. Hindi madali po ang pagli-labor. Diba? Ibig sabihin, madalas meron yan, mga pumipigil. It often requires hard work. Amen. The first ability God is looking for is our availability. Dapat available kayo. Now, sa pagtatapos, kwentuhan ko na lang kayo. Amen? Now, meron pong isang mag-asawa po na missionary galing Africa. Doon po nila kinalakihan ang gawain nila sa kanilang adult, yung pagkalakihan. Nag-mission sila doon sa Africa. Nung tumagal na, umabot ng kanilang retirement para umuwi ng Amerika. Wala namang retirement ang mga pastor. Bagamat na nagkataon ng mga panahon sa tagal nila sa Africa, ito'y nag-decide din sila na umuwi na ng Amerika. And then, sa kanilang pagbabalik sa Amerika, sumakay sila ng barko papuntang Amerika, galing ng Afrika. And then, doon po sa barko po, ay nakasama nila si T.D. Roosevelt. Kilala niyo po yun? Sino kilala? Presidente ng Amerika, si President Theodore Roosevelt, doon sa barko. Now, anong merong kaganapan dito? Si President Roosevelt po, ang ginawa niya sa Africa, nag-expedition ng hunting, pumunta ng mga, binisita lang yung mga hayop doon, na andon, di ba? Yung Africa. So nakasama nila yan sa barko po. Nung malapit na sila sa Pantalan, sa New York, alam niyo po kung anong pagkakaiba? Nung palabas si President Roosevelt, doon sa Pantalan, ang daming crowds, palakpakan, yay! Presidente. Sila bumaba. Alam mo, nagkaroon ng discouragement yung lalaki na pastor, missionary. Sabi niya, "Oh God, surely someone could have been here who welcome us home." Sa tagal nilang paglilingkod sa Africa, wala man lang sumigaw ng discouragement na papayak na yung lalaki na missionary. "Oh God, surely someone who could have been here to welcome us." Pero narinig yun ng kanyang asawa. Ang sabi niya, "Honey, we are not yet home yet." Anong ibig sabihin na doon? Doon lang sa langit tayo papalakpakan. Dito wala ditong, tayo, welcome. Di ba, sa langit lang. Sabi ng asawa, "Honey, hindi pa tayo nakakauwi talaga sa tunay na tahanan natin." Amen. Tingnan nyo. Alam niyo, maganda po naglilingkod. Minsan nadi-discourage tayo, hindi na makapunta-punta, hindi na talaga kumikilos. Alam niyo, regardless of what you do here at church, I want to thank you. Pasalamatan ko kayo. Amen. Nung nandun kami sa Pastor Luigo, si Luigo ang speaker na siya lang nag-preach. Nami-mention na puro yung mga pastor, sa tagal ng gawain, nakakalbo. Nasa likuran ko si Pastor Rimugat. "Sino ba yun?" Sabi ko, "Sino ba yun?" Sabi namin, "Sino ba yun?" Si George Ciaras din, "Sino ba yun?" Palagi nilang inuulit-ulit niya Alam niyo po, regardless of what you do here at church, salamat sa inyo. Salamat. Where it is, ano man yun, yung nagsusulo ka sa awitin, dito sa behind the pulpit, umawit ka, nagmamaffing the floor, I want to thank you. Amen? Amen po ba? Marahil, minsan iniisip mo, yung gawain na ginagawa mo sa Panginoon, it's not worth it. Hindi yan mahalaga.
At minsan nararamdaman mo na gusto mo na mag-quit. Naalala namin sa Bible School ng Bumbahan ay ang tunog ay quit. Quit. Ano ba to? Nakadiscourage ka na to. Quit. Quit. Mabira. Naglilinis kami ng bowl. Talaga yung papel dilihan na yung itim na alam mo yung bowl. Tapos yung septic tank. Iniigaba namin. Talaga naman. Sabi ng missionary, anak ng missionary, I want to go home. I don't like it. Sabi niya, you go home now. Minsan, mga panahon na discourage tayo, nararamdaman, gusto, ayoko na. Pero, in-encourage kayo. Just remember, nandiyan ba kayo? You're not home yet. Nandito pa tayo sa lupa eh. Papalakpakan tayo ng mga anghel. Welcome, thou good and faithful servants. Huwag naman nawa, pag sinabi ng Panginoon, welcome, thou bad and faithful. Piki pa lang pala. At huwag naman sana yung anghel din, kinikwento ko sa inyo, magsabi ng, ay salamat, nandito ka na. Ang hirap mong bantayan sa lupa. Pagod na ako sa iyo. Amen? Kaya minsan, diba nung sabi ko sa inyo nung Friday, minsan nagpipray ako sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ang plano kong ito. Trabaho sa ministry, trabaho. And then, sa tagal lang ginagawa ko, walang nangyayari. Sabi ko, ka-discourage. Diba may mga plano tayong gawa sa bahay, gawa ng, iniisip natin talaga yung immediate na magbubunga, hanggat hanggawa, wala naman, puro lang ngawa pala. Nakaka-discourage yun di ba? Amen. Sige lang. Alam niyo po, sabi nga, ang Panginoon, testing yan. Yung testing na yan upang magpatuloy ka lang. Naandun na yun eh. Continue thou in the things which thou hast learned. Amen? Our labor of love will not forget it. Tayo lahat tumayo, tayo manalangin. O Diyos, na nasa langit, tunay nga po, hindi mo kami kinakalimutan. Maliit, malaki, anumang aming mga pagpapagal. Salamat. Hindi man namin ngayon nai-embrace as a reward nyo po sa amin. But nagpapasalamat kami na kami po'y patuloy nagpapagal. Nanawa magkaroon kami ng kaisipan habang kami gumagawa sa inyong ubasan, sa gawain nyo po. Wala kaming iniisip na in return na sukli nyo po sa amin, kundi salamat na pribilehiyo na kami nagagamit sa gawain nyo po. Mga minamahal, alam nyo, pakaunawain natin palagi. If you are a Christian, if you are born again, God notices yung effort nyo po. Napapansin yan. Maliit o malaki. Bagamat ang kondisyon natin, dapat maganda po ang motibo natin. Dapat yung puso natin na andun sa ministry. Kasi pag hindi mo sinamahan ng love na kapanginayang, hindi ka tatagal sa gawain na yan. Hindi ka magiging faithful. Now, ganito, ano bang pagkukulang meron tayo ngayon na minsan nawawala na yung ating paglilingkod sa Panginoon? Yung bang sold out ka? Meron ba sa atin dito na minsan nais nang mag-quit? Na minsan wala namang nakakapansin sa ginagawa ko? Ang Diyos nakakapansin yan. Amen? Meron ba sa atin dito, Panginoon, kinukumit ko ang aking sarili na habang ako'y nandito ang aking buong pamilya, ibibigay ko ito sa inyo. Hayaan na ikaw ang kumilos at manghawak po sa mga buhay namin. Yung aming mga anak na minsan hindi nagiging isang magandang patotoo. Meron ba sa atin dito? Come on, Christian, ito yung pagkakataon to talk to the Lord. Para sa aming baguhan, tanungin kita, kung ikaw bawian ng buhay ngayon, tiyak mo ba ang kaluluwa mo pupunta ng langit? Kung hindi pa po, nais kong mabahagian ka.
Nakakalungkot pag hindi ka po nakatiyak na sa papuntang langit. Ang Panginoong Jesucristo, siyang gumawa ng paraan upang makatiyak tayo. Mga minamahal, dapat ang church natin ay strong, buhay na buhay, nagsasama-sama pa rin naglilingkod. Mahabaging Ama, salamat po na ginagamit nyo kami sa inyong gawain. Na minsanan lang ito, O God. Tulungan nyo kami minsan sa aming mga commitment na yan na bibihag kami ng pansanlibutan, ng dyablo. Tulungan nyo kami, Ama, na yung buhay namin nakakaunti, nakaiigsi lang, magamit sa inyong gawain, O God. Ang biyaya sumagana pa sa amin. Salamat po sa pangako na yan, na Hebrews chapter 6 verse 10, na hindi mo kinakalimutan anumang mga trabaho o pagpapagal na sinasamahan namin ng pag-ibig para sa church, para sa mga kapatiran. I pray, O God, na ma-maintain namin yung gawain na yan ng church dito sa syudad ay magkaroon po na makilala mismo ang pangalan niyo po. Salamat po sa mga kapatiran na nagpapagamit pa. Salamat po sa mensahe, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po ba? Amen. Halika na dong. Amazing Grace. Salamat po. Salamat po. James, balik-balik lang. Balik-balik lang. Ikaw na. Amazing Grace. Amen. Awit po tayo sa Panginoon, isang awitin at tayo po ay mag-closing prayer. Awitin po natin, Amazing Grace. Anong page na? One verse. -1, Brad. Amazing Grace.